Agyod ay masdom tako amin. Mayat dyan masyam tayo namin, narito na ang PIA News Cordillera. Patuloy ang pagpapatupad ng pamahalaan ng mga programa para matulungan ang mga sektor na apektado ng krisis sa enerhiya, kabilang na ang transport sector. Isa sa mga inisyatibo ang Fuel Discount Program para sa mga public utility vehicles. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng diskwento ang mga benepisyaryo sa mga piling gasolinahan. Narito ang report ni PIA-ISU intern Jelton Miliano. Patuloy ang pag-alalay ng pamahalaan sa mga public jeepney at QV Express drivers sa Cordillera Region. Sa pamamagitan ng Fuel Discount Program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, katuwang ang Department of Energy o DOE. Nabibigyan ng 10 piso na diskwento sa krudo ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapagaan ang gastusin ng mga driver, ipinatutupad ng LTFRB ang Fuel Discount Program sa buong Cordillera. Layunin nitong makatulong sa mga PUV drivers upang maibsan ang kanilang pasanin sa mataas pa rin na presyo ng langis. Ayon sa LTFRB CAR, mahigit 6,000 PUV units sa rehiyon ang maaaring makinabang sa nasabing programa. Sa mga gas station na nakasali dito sa fuel subsidy na 10 pesos discount, meron silang application na ginagamit para ma-check nila, ma-verify nila yung mga kasaling units dito sa Baguio Car. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng 10 pisong diskwento kada litro ng gasolina o krudo ang mga kwalipikadong pampasaherong sasakyan. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga traditional at modernized jeepney, gayon din ang mga UV Express units. Maaaring makakuha ng diskwento ang bawat unit sa hanggang 30 litro kada araw o 150 litro kada linggo. Kabilang naman sa mga fuel station na nakikilahok sa programa ang Shell, Petron at Caltex. Gumagamit ang mga istasyon ng verification application upang matiyak na kwalipikado ang mga sasakyang nagpapakarga at kabilang sa listahan ng mga benepisyaryo. Ayon sa LTFRB CAR, magpapatuloy ang programa habang nadaragdagan ang mga gasolinang kasali sa programa. Bagamat hindi sapat upang tuluyang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis, sinabi ng ilang tsuper na malaking tulong pa rin ang programa sa kanilang pang-araw-araw na biyahe. Okay naman, malaki na naman. Kahit pa paano nakakakuha ng discount din, pangkain. Kahit pa paano nakakabawas ng sa may krudo, ganun. Konti lang naman, pero parang konti lang naman na nadagdag. Ayos lang at saka may nagbigay ng discount. Kasi ngayon tumaas na naman yung gas yata. Umaasa naman ng mga tsuper na magpapatuloy ang programa upang makatulong sa kanilang kabuhayan habang nananatiling mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Patuloy na hinihikayat ng LTFRB at DOE ang mga kwalipikadong PUV operators at drivers na samantalahin ang Fuel Discount Program upang mabawasan ang kanilang mga gastusin sa operasyon. Para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang tanggapan. Mula rito sa Baguio City, ako po si PIA-ISU intern Jelton Miliano para sa PIA News Cordillera. Bilang pagdiriwang naman ng National Migrant Workers Day, inilapit ng Department of Migrant Workers Cordillera sa mga OFW at returning OFW ang iba't ibang serbisyo sa Baguio City. Mga benepisyaryo nagpasalamat sa natanggap na benepisyo. May ulat si PIAU si intern Laika Shane Corpus. Hindi lang pasasalamat sa salita ang nararapat para sa ating mga bayaning OFW, kundi tunay at direktang kalinga. Kaya naman dito nagsidagsaan ang ating mga kababayan para sa mga libreng serbisyong inilapit mismo sa komunidad ng DMW Cordillera para sa pagdiriwang ng National Migrant Workers Day. Sa pagtutulungan ng Department of Migrant Workers Cordillera Administrative Region, Zonta Club of La Trinidad at Red Cross, isang medical outreach program ang inihandog para sa mga returning OFWs, kanilang pamilya at mga kliyente ng opisina.
Kabilang sa serbisyo ang libreng check-up at blood sugar testing. Kinakandak namin itong medical outreach in celebration of National Migrants Day. So yun, para sa mga OFWs or returning OFWs, yung mga families natin or yung mga clients natin ngayon and ang public and sa empleyado ng DMW. Open ang activity na ito. Malaki ang pasasalamat ng mga dating OFW sa mga serbisyong ito dahil malaking tipid ito sa kanilang gastusin. Masaya po kasi pang ilang bisis akong prenatal tapos marami pong inaano na gamot tapos kulang po sa financial kaya nagpatulong po ako sa DMW. Nagpapasalamat ma'am kasi may libre pong ganito ma'am na pwedeng i-avail ng isang OFW. Maganda itong programa ng pamalahan para sa mga, sabihin na natin, mga ex-OFW, mga ganyan. Kasi usually yung mga iba, hindi naman lahat, halimbawa sa check-up, hindi naman lahat nakaka-afford na parang pumunta sa mga private, gano'n. Bukod sa medical outreach, patuloy din ng pagpapabot ng DMW Cordillera at OWA ng iba't ibang reintegration at welfare program. Kabilang dito ang financial at livelihood assistance para sa mga distressed workers at mga nagbabalik bayan na nais magsimula ng negosyo. Pati na ang repatriation at funeral assistance para sa ating mga kababayan. Sa susunod na linggo, isasagawa ang reintegration at job fair caravan para sa mga distressed workers na apektado ng crisis sa Middle East. Mula sa pangangalaga sa kalusugan hanggang sa paggabay sa kanilang mga karapatang legal, layunin ng programang ito na iparamdam sa ating migrant workers na hindi sila nag-iisa sa kanilang mga sakripisyo. Mula rito sa DMW RO Car Magsaysay, ako po si PIA-UC Intern Laika Shane Corpus para sa PIA News Cordillera. Halos 200 na bata sa Baguio City ang nakibahagi sa Play and Learn Caravan. Play-based activities isinagawa. Karagdagang detalye mula kay PIA-ISU Intern Cesar J. Pancho. So in line with the celebration of Child Development Workers Week, we welcome you all to the Play and Learn Caravan 2026. Nagtitipon-tipon dito sa Children's Park, Baguio City ang mga batang 5 taong gulang pababa para sa Play and Learn Caravan. Bahagi ang aktibidad na ito ng pagdiriwang ng Child Development Workers Week 2026 na may layong palakasin ang kamalayan sa kahalagahan ng maagang pagkatuto sa pamamagitan ng masaya at interaktibong gawain para sa mga bata. Ang Child Development Workers Week ay alinsunod sa Presidential Proclamation No. 404 Series of 2003 na nagtatakda sa ika-7 hanggang 11 ng Hunyo bilang panahon ng pagkilala sa mahalagang gampanin ng mga child development workers sa paghubog at paggabay sa mga bata sa kanilang mga unang taon ng paglaki. This is an annual activity of the City Government of Baguio since under Proclamation number 404 series of 2003, ito ay week for the recognition of the effort of our child development workers. That's why we conducted this activity in partnership with, of course, yung mga parents natin, magdala ng kanilang mga anak dito para sila naman ay magkaroon ng learning experience and interactive activity with the daycare workers natin. Since this is the day to celebrate also ang araw ng ating mga child development workers sa Baguio City. Ayon sa City Social Welfare and Development Office, kabuuang 191 na bata ang nakilahok sa Play and Learn Caravan. Tiniyak din ng mga organizer ang kaligtasan ng mga kalahok sa tulong ng mga law enforcement officers, volunteers at iba pang partners ng programa. Ang pangunahing layunin ng Play and Learn Caravan para sa mga batang kalahok is to enhance their creativity, socialization, and it's all more on play-based activity with them. At their young age, madaling mahubog actually kasi sa daycare po, socialization ang unang dine-develop. After through
play po, play-based, doon po sila natututo na makilahok na sa mga bata. So pwedeng ma-develop yung mga fine motors, yun po yung domain na una, gross motor, receptive, language, socio-emotional, and yung cognitive po nila. Once po na nakilahok sila dito sa activity na to, maganda yun na start up nila once na pumasok na sila sa daycare center ngayong pasukan. Bukod sa pagkakaroon ng masayang karanasan, nakikita rin ng mga magulang ang mahalagang papel ng mga ganitong aktibidad sa paghubog ng kakayahan at kumpiyansa ng kanilang anak. Masaya, siyempre, may mga matututunan siyang mga aral, tsaka nakakasalamuha siya ng mga ibang bata, gano'n. Tsaka mas matututo siya lalo sa mga, kung ano mga gawain ng isang bata. Sobrang important kasi nito kasi mas nabibuild up yung mga nila, yung mga skills sa paglalaro o kaya sa mga pagbibuilds ng mga kung ano-ano dyan. Yun, malaking talaga to, impact sa bata. Umaasa naman ang mga magulang na magpapatuloy ang mga katulad na programa upang mas maraming bata ang makinabang sa mga aktibidad na nagtataguyod ng maagang pagkatuto at pag-unlad. Sa pamamagitan ng Play and Learn Caravan, nabigyan ng pagkakataon ng mga bata na matuto, maglaro at makibahagi sa mga aktibidad na nakakatulong sa kanilang paglago at pag-unlad. Ako po si PIA ISU intern CJ Pancho para sa PIA News Cordillera. Maayos at mapayapa ang pagbubukas ng klase sa Mountain Province General Comprehensive High School sa Bontoc, Mountain Province. Mahigit 1,000 learner pumasok sa unang araw ng klase. Karagdagang detalye mula kay Cheryl Itio. Sinalubong ng Mountain Province General Comprehensive High School o MPGCHS sa Bontoc Mountain Province ang mga mag-aaral mula ika-7 baitang hanggang ika-12 baitang noong Hunyo 8, 2026 bilang pagsisimula ng school year 2026-2027. Pinangunahan ni Punong Guro at Vincent Tudlong ang seremonya ng pagbubukas at nagpaabot ng mainit na pagbati sa mga mag-aaral at guro. Sa nasabing programa, nagtalakay si Police Major Robert B. Sagandoy ng Chief of Police ng Bontoc MPS ng makahalagang panuntunan sa kaligtasan. Kabilang dito ang mga oras ng curfew, alituntunin sa pagmamaneho ng mga mag-aaral at iba pang gabay upang matiyak ang isang ligtas at maayos na kapaligiran sa loob ng paaralan. Binigyang diin naman ni Pastor Jason Palag ang kahalagahan ng pagpapahalaga at personal na pagbabago. Kanyang hinikayat ang mga mag-aral na bigyang pansin ang paghubog ng mabuting asal kasabay ng kanilang mga akademikong gawain. It will not be easy because we'll be experiencing many changes in the ed policies. But when each stakeholder will do his part, that everything will be all right. This is good kasi with the presence of the partner agencies, our students are educated regarding what they have to be expected, especially with our PNP wherein they have to explain about their responsibility of the students and all together with the responsibility of the parents. Batay sa pinakahuling tala ng paaralan, may kabuuang 1,371 mag-aaral ang naka-enroll sa kasalukuyan. Inaasahang madaragdagan pa ang bilang na ito habang patuloy ang pagtanggap sa mga nahuling magpapatala. Mula rito sa Mountain Province, Cheryl Itio para sa PIA News Cordillera. Mayroon ng sariling lupa ang ilang benepisyaryo ng handog titulo program ng Department of Environment and Natural Resources sa Abra. Matapos ang ilang proseso, tinanggap na nila ang kanilang mga titulo sa lupa. Detalye ng report hatid ni Jam Malingan. Nasa 39 na residente ng Dolores Abra ang nakatanggap ng mga titulo sa tulong ng handog titulo ng Department of Environment and Natural Resources kasama ang Registry of Deeds at lokal na gobyerno ng Dolores. Ada 39 nga titulo, may waras ni tata. Nga minandog titulo kat ano no injeg dayeg dito kat at least libre. Hanga di mapandadya munis ROD, yung tak-tak manen. Ada pay bayadan da diya samantalang dito yan ayeg dito at least libre kan diya. Handa wana tak-tak dakan dito
babayadan lang. Importante nga iti maysa nga tao ket adda ti certificate of title na kasi daytoy iti makunkuna nga conclusive, absolute ken strongest proof of ownership. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo ng programa na naglalayong mapabilis ang pamimigay ng public land patent sa mga kwalipikadong aplikante. Agyaman kami unay sir ta dahito ke libreng interview nga titulo ke sapay kumata halang itang aldaw no bulan kuno taon adan tuman kuman no makatulong ba natin kadwa tayo nga tao. Maliban sa handog titulo, isinagawa din ng Provincial Environment and Natural Resources Office ang DENR Express na naglapit ng mga serbisyong pangkalikasan sa mga residente ng bayan at ang community pantry o libreng pamimigay ng mga seedlings upang maisulong ang tree planting at pangangalaga sa kalikasan. Mula dito sa Abra, Jam Malingan para sa PIA News, Cordillera. Inaasahang magtatayo ang TESDA Seaside Baguio ng Innovation Center para sa Advanced Technology kung saan layunin nilang makamit ang pagkilala bilang Techno Hub of North Luzon. Magbabalita si Dayan Monica Tukay ng PTV Cordillera. Inulunsad ang Robotics at Computer Numerical Control Manufacturing Facilities sa Seaside Main Campus Annex sa Luwakan, Baguio City para mabigyan ng oportunidad ang mga mag-aaral na magkaroon ng access sa advanced technology. Sa pamamagitan ng proyekto na Supporting Technical and Vocational Education and Training System, magpapatayo ang TESDA Seaside Baguio ng Innovation Center na nakapokus sa mga programa sa AI integration, robotics automation at data literacy. Under this Baguio Techno Hub, we also emphasize emphasize what Ma'am Daisy, our Seaside Executive Director, said, that we are building Baguio's strategic defense against technological disruption while positioning our city as an innovation hub for the entire Cordillera region. Inaasahan ang nasa 100 hanggang 150 scholars sa bawat taon sa ilalim ng 3-year diploma program. Bukod pa rito, mayroon pang ilang diploma programs katulad ng Mechanical Engineering Technology, Electrical Engineering Technology, at Civil Engineering Technology. Sa pamamagitan ng planong Techno Hub sa Northern Luzon, ang TESDA Seaside ay magkakaroon ng maraming oportunidad para sa mga mag-aaral at makapagbibigay ng mga trabaho sa buong Cordillera para sa highly skilled at globally competitive employees. Nakalaan din ng 7.6 million pesos na pondo para sa diploma program sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education. The Techno Hub will also complement the Asian Development Bank funded Innovation Center CEPTIBETS project. This is in response to Seaside becoming the agile and flexible to the demands and needs of our big and technology matured companies located here in Baguio City. Dayan Monica Tukay para sa Bayan. Maituturing na isa sa mga vulnerable sa digital media ay ang mga senior citizen. Kaya naman, nagsagawa ang Department of Information and Communications Technology ng Cybersecurity at Cyber Hygiene Training para sa kanila. 21 na senior citizen sa isang barangay sa Baguio City sumailalim sa nasabing training. Si PIAUC intern Alicia Faith Marshall para sa report. Pinalalakas ng Department of Information and Communications Technology ang kanilang Information and Education Drive para sa mga senior citizens para mailayo sila sa anumang klase ng scam. Bilang bahagi ng ika-10 anibersaryo ng DICT, isinagawa nila ang Internet Media Literacy Cybersecurity Training para sa mga senior citizens mula sa Barangay Happy Hollow ng Baguio City. Sa nasabing training, ipinakita sa mga senior citizens kung paano gumamit ng computer at internet sa araw-araw at mga government services sa eGov.ph app. Ayon kay DICT CAR Regional Director Demisio Dawaten, ang pagsasanay ay para ma-empower ang mga nakatatanda na gumamit ng teknolohiya ng komportable at maging ligtas pag-access ng internet. Kailangan natin silang turuan tungkol sa paggamit ng
internet. At the same time, maging confident, gawin natin silang confident, no, on how to use it in the best way that we could para naman makakatch up sila, no, sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya natin like internet. At yung halimbawa, if they navigate yung mga applications na nandyan sa ating mga cellphone, ay marunong sila na kumilatis kung mga ito ba ay pwede nilang gamitin, o kaya ito ba ay safe, o kaya pag merong mga nakipag-transact sa kanila, ay ito ba ay safe at hindi ito panluloko. Binigyang diin naman ni DICT CAR Information Officer Edgar Allen Apala ang kahalagan ng internet literacy at cybersecurity para sa lahat. We want to make people aware of these threats, especially in this digital world wherein it is just mahirap nang i-spot yung mga threats, So we are providing these trainings to of course keep the people aware of the threats. We have events lined up naman this month considering it's the ICT month, and just be updated na lang. So you can find us in our Facebook page, DICT Cordillera, or DICT or even our provincial offices. Nagpasalamat naman ang mga senior citizens sa pagkakataong ibinigay sa kanila para makapag-training. Anila, malaking tulong ito sa kanila. As of now, sa internet natutunan namin how to use the proper internet, especially the signal kanya na pinag-uusapan. Okay. And the other one is about yung mga modus operation ng mga masasamang tao. So, kanina nga nabigay nga ako na example about the modus in phone call. So, I gave also an example. Actually, ang laking tulong. Pangalawang beses ko na actually na pumunta ngayon para mag-training. Ang laki talaga ng matutulong, lalo na yung ngayon yung naging activity sa mga phishing, sa scams. Kasi ako naranasan ko na Gcash din sa akin. So, ang laking tulong nito actually. Pati sa mga, lalo na sa mga senior, kasi mostly sa kanila napapadalan talaga sila ng mga messages na nanalo sila na kahit hindi naman. So kung hindi talaga nila alam, nakiklik talaga nila yun. So ang nagiging problema, lalo na yung sa mga may social pension, kailangan nai-enter nila. So malaking tulong siya na nai-educate sila na paano nila kung paano nila i-block, kung scam ba ito o hindi. So, ang nakitulong. Kakibat ng nababagong panahon at umusbong na mundo ng teknolohiya ay mga hamon sa iba't ibang sektor, kabilang na ang mga senior citizens. Pero nananatili ang commitment ng DICT para sa kaligtasan at kunlaran ng tao at teknolohiya. Mula rito sa DICT CAR Regional Office Baguio City, ako po si PIA UC Intern Alicia Faith Marshall para sa PIA News Cordillera. Sinisiguro ng pamahalaan na walang naiiwan sa kanilang mga programa. Rehistrasyon para sa Yakap program, inilapit sa mga senior citizens sa isang barangay sa Baguio City. Report mula kay PIA ISU Intern Rench Garcia. Patuloy ng sinusulong ng pamahalaan ang mas maaga at mas madaling akses sa pangangalaga ng pangkalusugan, lalo na sa mga nakatatanda. Sinimula ng pagpaparehistro para sa PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan Program para sa mga senior citizen dito sa Barangay Grandoville, Baguio City. Nasa 50 senior citizen mula sa barangay ang nagparehistro nitong ika-9 ng Hunyo. Layunin ng programang ito na mabantayan ang kalusugan ng mga nakatatanda sa pamamagitan ng regular na health monitoring, maagang pagtukoy ng mga karamdaman at pagbibigay ng angkop na serbisyong pangkalusugan upang maiwasan ang paglala ng mga sakit at pagpapaospital. PhilHealth Yakap program is yung ating
project ng gobyerno na magkaroon ng 20,000 para sa medicines and pre-medicines and laboratories sa ating mga kababayan na hindi kayang bumili ng kanilang mga. Mahalaga sa kanila ito kasi ang mga senior citizens natin is marami silang mga medicines, maintenance medicines, laboratory tests. And yun po yung kulang sa budget ang kanilang family. Ang gamot ay maaaring i-avail ng mga yakap beneficiaries sa pasilidad kung saan sila nagparehistro o sa accredited gamot center. Hindi ito ibibigay na cash sa mga benepisyaryo. Anya, malaking tulong ang programa lalo na sa mga nakatatandang hirap tustusan ang kanilang mga pangangailangan at hindi kayang bumili ng mga kinakailangang gamot. Ibinahagi naman ng ilang benepisyaryo na makatutulong ang programa upang masuportahan ang kanilang mga gastusin sa pagpapagamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang ano ko, para sa minsinan ko, stroke pa ako, dalawang mata. Isa na lang ang nakita ito, 3 cases na ako na kupiraan, tapos ko pa rin yung minsinan. Kaya hindi man masyadong makatulog kasi nanginginig ako nanginginig ako. Yung dalawang doktor ko, saka maintenance, diabetes, saka type 1. Every 3 months, laboratory, sugar. Need ko na rin po kasi ngayon yung age ako, yung age ko na, kailangan ko na rin po yung nagpapa-check up palagi. Lalo na ngayon marami na akong nararamdaman, kaya ang hirap din ng buhay yung sa gamot, sa laboratory, ganun kaya hinakuha ko na mag-apply na rin ng ako. Sobra po kami nagpapasalamat dahil merong ganitong programa po. Tapos nakakatulong po sa amin ito dahil siyempre yung pambilisan na ng gamot, maibibili po namin sa ibang pangangailangan po ng pamilya namin. Ang PhilHealth Yakap ay programa ng gobyerno na naglalayong tulungan ang mga Pilipino na mapangalagaan ang kanilang kalusugan at maiwasan ang sakit. Sa pamamagitan ng programang ito, inaasahang mas maraming senior citizen ang makikinabang sa mga serbisyong pangkalusugan na inaalok ng PhilHealth Yakap Program. Patuloy na maghinikayat ang mga nakakatanda na maging aktibo sa pagmamonitor ng kanilang kalusugan upang maiwasan ang mga sakit at mapanatili ang mas mahaba at mas malusog na pamumuhay. Mula rito sa Tranquilville, Baguio City, ako po si PIA-ISU Intern Branch Garcia para sa PAA News, Cordillera. Ipinasa kamay na sa mga senior citizen ng La Trinidad Benguet ang kanilang stipend sa second quarter payout ng Social Pension Program. Mga benepisyaryo nagpahayag ng pasasalamat. Si PIAU si Intern Angela Espirito para sa balita. Nagpahayag ng pasasalamat ang mga nakakatanda sa natanggap nilang social pension mula sa pamahalaan. Nitong Martes, tinanggap nila ang kanilang payout dito sa Benguet State University Gymnasium. Tinanggap ng mga indigent senior citizens na benepisyaryo sa La Trinidad ang kanilang social pension payout. Ito ay bahagi ng patuloy na programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. 3,000 po sa ngayon sa gamot at saka pagkain namin makasama. Magpasalamat, pero dapat mas bigyan nila na importansya sa mga senior. Bibili ng gamot sa sugar, sa agyaman kami kada yung nayon kagas. This is amazing. Kahit na maliit lang ang country natin, pero at least iniisip pa rin nila yung mga matatanda, di ba? Kasi hindi mo alam, you're so beautiful, all of you are strong, and then one day you suddenly struck an accident, and you never know you need it so much, di ba? So makikita natin yung mga matatanda kahit paano, meron silang pang-support. Ang social pension ay alinsunod sa Republic Act No. 9994
4 as amended by Republic Act No. 11916 na naglalayong matulungan ang mga indigent senior citizens sa kanilang pangangailangan sa pagkain, gamot at iba pang gastusin para sa mas magandang kalidad ng buhay. Ang mga kwalipikadong nakakatanda ay maaaring magsumite ng kanilang aplikasyon sa Office of Senior Citizens Affairs o Local Social Welfare and Development Office. Umaasa ang pamahalaan na sa pamamagitan ng social pension na ito, matutulungan ang mga indigent senior citizens sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at pangangailangang medikal. Mula rito sa La Trinidad, Benguet, ako po si PIAUC Intern Angela Espiritu para sa PIA News Cordillera. Bilang pagdiriwang naman ng World Blood Donor Day, isinagawa ang blood donation drive sa Quezon Hill, Baguio City. Ilang residente nakibahagi sa programa sa layuning makapagdugtong ng buhay ng iba. Narito ang ulat ni PIAUC Intern Mark Ligaspi. Sa pamamagitan ng simpleng pagdodonate ng dugo, maraming buhay ang maaaring mailigtas at matulungan. Kaya naman, inilapit ng Philippine Red Cross ang kanilang mass blood donation drive sa iba't ibang barangay dito sa lungsod. Aktibong nakibahagi ang ilang residente at volunteers donors sa mass blood donation program sa barangay Quezon Hill proper. Isinagawa ang aktibidad upang makatulong sa pagpapanatili ng sapat na supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan sa Baguio City at mga karatig na lalawigan. This is to sustain the supply, blood supply po, not just for Red Cross Baguio, na distribute po namin sa iba't ibang hospitals, hindi lang po dito sa Baguio City, but also sa mga neighboring provinces, especially Region 1, and of course Cordillera po. Kung layunin ng activity natin ay to encourage blood donors na may mga ganito po tayong activities. Maging aware po sila na may mga blood donation activities po ang Red Cross Baguio at para mabigyan po sila ng idea kung ano po yung ginagawa po ng Red Cross Baguio, especially po ng blood services. Paliwanag ng Philippine Red Cross, dumaraan sa masusing pagsusuri o screening ang mga nagnanais na mag-donate ng dugo. Layunin nitong matiyak na sila ay kwalipikado at nasa maayos na kalagayan ng kalusugan bago sumailalim sa blood donation process. Unang-una po, dapat po ay ang ating donor ay at least 50 kilograms. Wala pong recent na dental extraction, dental procedures, tattoos, acupunctures, piercing. Yung mga nagme-maintenance po, may mga gamot po tayo na pinapayagan at meron din po yung hindi. So, subject po sila for evaluation sa ating interview. And of course, dapat po healthy sila during their donation. Wala pong cough and colds, fever or rashes, or any other po na nararamdamang sakit sa katawan. Dapat po generally healthy syempre, and ma-evaluate naman po sila before donation through our questionnaire and our interview at saka sa physical exam. Sa buong proseso, mahigpit na binabantayan ng mga medical personnel ang kalagayan ng bawat donor at nakahanda silang magbigay ng agarang tulong kung kinakailangan. Doon pa lang sa pre-donation, meron na tayong questionnaire na i-fill up nila, and i-double check natin yun through our interview, and after that, i-assess natin ang kanilang physical health through their blood pressure, hemoglobin, tsaka kapag na-screen na natin sila at okay sila, during the blood donation, meron naman po tayong mga trained personnel, our medtech specifically, na they are trained for this matter, na babantayan natin yung donor. Lagi namin silang tinatanong kung okay pa ba sila during their donation, kung nahihilo ba or nakakaramdam ng something else, mga ganun po. And we are trained naman po to administer first aid in case of donor reaction po. Para naman sa ilang volunteer donors, mahalaga ang mga programang tulad nito upang mas mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa kahalagahan ng blood donation. Para sa kanila,
Sa pamamagitan ng simpleng pagbibigay ng dugo, mas marami pang buhay ang maaring matulungan habang nakatutulong din sa pagpapanatili ng kanilang sariling kalusugan. Para malaman din ng constituent, tapos para matulungan din natin mga nangangailangan. Para naman makapag-share tayo sa mga nangangailangan ng dugo. At saka para rin sa amin para palit dugo. Ang pakikilahok sa mga ganitong uri ng programa ay isang malaking tulong. Hindi lang upang para mailigtas at madugtungan ang buhay ng iba, kundi para rin sa sariling kalusugan. Mula rito sa Quezon Hill, Baguio City, ako po si PIA UC Intern Mark De Gaspi para sa PIA News Cordillera. Itinataguyod ng Baguio City ang urban agriculture sa pamamagitan ng basic hydroponics training. Libreng pagsasanay para sa mga residente, isinasagawa ng pamahalaang panglungsod. May report si PIA UC Intern Ellie Borge Lardizabal. Isa ka bang plantito o plantita? Hilig mo rin bang magtanim ng mga gulay sa iyong bakuran? Baka gusto mong subukan ang hydroponics. Dito sa Barangay Andres Bonifacio, Baguio City, tampok sa mga residente ang libreng hydroponics orientation hands-on training nitong ika-10 ng Hunyo. Kasama ang City Veterinary and Agriculture Office o CVAO, matagumpay na isinagawa ang free hydroponics orientation and hands-on training ng Barangay Andres Bonifacio, Baguio City nitong Miyerkules. 40 mga residente ang natuto patungkol sa modernong pamamaraan ng pagtatanim. Isinagawa ang aktibidad para himukin at magbigay inspirasyon sa mga residente sa pagtataguyod ng sustainable farming sa barangay. So ang pinaka main purpose nito is encourage namin yung mga residente talaga namin na talagang magtanim sila. So kumbaga during crisis kailangan natin hindi lang yung bibili ka lagi, pero kung meron ka diyan sa backyard mo at your own pwede ka lang kumain sa table mo, pitasin mo lang, makakapagluto ka na. So yun yung main purpose. Maengganyo lahat ng residente na magtanim through hydroponics. Ang hydroponic farming ay isang paraan ng pagtatanim ng halaman kung saan kumukuha sila ng sustansya mula sa tubig na hinaluan ng nutrients. Nakatutulong din ito upang makaiwas sa mga sakit na galing sa lupa. Ayon kay Iranel Tado, Project Technical Assistant 1 ng CVAO, maraming benepisyo ang dala ang hydroponics. Isa na rito ang pagbawas sa epekto ng El Nino sa bansa. Dagdag pa niya, kayang-kayang gawin ito sa bahay at ituro sa mga bata. Kasi pag sinasabi natin na hydroponics, controlled kasi yung environment. So, pwede natin siyang gawin sa bahay. So, yun po. Unlike po sa traditional na, of course, soil-based siya, ito kasi soilless farming. So, yun nga, yung controlled ang environment. We can start small. Easy naman siya. Hindi siya yung kailangan mong bantayan palagi. Pwede siya din for kids. Pwede natin siyang ituro sa mga bata. Yung kanina, yung sa pina-training namin is yung Kratky. So, more on sa passive na klase ng hydroponics. So, very easy siya and hindi naman siya magastos. Para kay Arwin at Laika, sa mga highly urbanized area tulad ng Baguio City, perpekto itong gawin dahil malaking bagay ito hindi lamang upang magkaroon ng pagkain sa bakuran, kundi pati na rin sa pagbibigay ng malinis na hangin sa syudad. For example po kasi tumira kayo sa very urban na area, parang need po natin ng halaman of course. For example, yung sinasabi kanina na fruits, di ba mahirap pong magtanim doon since wala pong gaanong soil. And if may soil po, hindi naman siya as tulad ng ay healthy na as parang nandito sa ating lugar. For me, tama yung sinabi ni Teacher Laika na especially if you are in a highly urbanized area, maganda na magbigay ka ng plants, especially it gives oxygen. At syempre very populated, maraming yung air not very fresh, very polluted ang air. And of course, as yourself na parang educator ka, it's a way na parang pwede mong i-share din sa iba yung natutunan mo in this type of situations.
Lubos naman na nagpapasalamat si Marilyn Cabusi sa pagbibigay ng oportunidad sa kanila na makalahok sa aktibidad. Thank you very much sa lahat. At saka isa pa, salamat sa ninyo, pagtsatsaga yung pumunta sa amin para i-explain kung paano kami magtanim ng ganito. Malaking tulong ito para sa ating community. Sa nagbabagong panahon, nagbabago at umuunlad din ang mga pamamaraan sa agrikultura. Mula sa conventional farming, maaari na rin subukan ang modernong pamamaraan na ito. Tipid pa ito sa tubig at espasyo. Mula rito sa Baguio City, ako po si PIA-UC Intern Ellie Lardizabal para sa PIA News Cordillera. Matagumpay na nagtapos ang Activating Youngsters Against Mayhem o IAM Sports Clinic 2026 sa Santa Marcela, Apayao. Sa temang Exercising Body and Minds, layunin ng aktibidad na hasain pa ang kakayahan ng mga kabataan. Itinataguyo din ito ang disiplina, teamwork, sportsmanship at physical wellness. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad sa sports clinic ang basketball, volleyball, arnis at taekwondo. Nagtapos ang aktibidad kung saan nagpakitang gilas ang mga kabataang atleta kaugnay sa mga natutunan nila. Ipinagdiriwang ngayon ang Gutad at Ifugao. Iba't ibang aktibidad tampok sa selebrasyon. Magbabalita si Florida Robles. Formal nang inilungsad ng probinsya ng Ifugao ang Gutad at Ifugao 2026 dito ho sa capital town Lagawe. Sinimulan ang selebrasyon noong Lunes, 8 ng Hunyo, sa isang Thanksgiving Mass na ginanap sa St. Mary Magdalene Church na sinundan ng paglulungsad ng Gutad Cultural Ambience kung saan ipinamalas ng bawat tanggapa sa Kapitolyo ang kanilang talento at malikhaing kakayahan sa pagdidisenyo at pagdedekora ng kanilang opisina upang maipakita ang mayamang kultura ng Ifugao. Opisyal din inilungsad ang Hipon de Amlag o Agro-Tourism and Industrial Trade Fair sa Lagawi Public Plaza. Ifugao at 60, Preserving Heritage, Sustaining Progress. It's timely as we celebrate not merely the mechanical passage of 6 decades, but the remarkable journey of a province that has proven the world that cultural heritage is not an obstacle to development, but the bedrock of sustainable progress. This delicate balance between memory and modernization perfectly mirrors the core philosophy of the Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 or IPRA. But I truly love your theme, no? Preserving heritage, sustaining progress. Ano po? And I do understand for many, the preserving heritage is of course the cultural heritage. But allow me to give it an additional meaning, no? Which to me it speaks of our natural heritage, not only cultural. Natural meaning our rich natural resources, our trees, our birds, no? Our fishes, and the need to sustain them, right? These are also our natural heritage. Noong Martes, 9 ng Hunyo, nagtipon ang mga kinatuan mula sa lalawigan at mga munisipyo, mga ahensya ng pamahalaan at mga pribadong organisasyon para sa civic parade kung saan nagsuot ang mga kalahok ng mga kasuotang hango sa kulturang Ifugao. Ang pagdiriwang ng probinsyal na pista ay magpapatuloy hanggang Hunyo 18, 2026. Mula rito sa Lagaw, Ifugao, Florida Robles para sa PIA News Cordillera. Tampok naman ang iba't ibang produkto ng mga micro, small and medium enterprises sa Amlag Agro-Tourism and Industrial Trade Fair na bahagi pa rin ng selebrasyon ng Gutad at Ifugao. Nagbabalik sa report si Florida Robles. 54 na micro, small and medium enterprises at 9 na mga municipal booth ang lumahok sa Amlag 2026 Agro-Tourism and Industrial Trade Fair kung saan tampok ang iba't ibang lokal na produkto ng Ifugao. Kabilang sa may pinapakita sa trade fair,
ang mga locally produced handicrafts, apparel, food products, agricultural commodities at industrial goods. Ang mga kalahok na MSMEs ay nagmula sa ibang sektor tulad ng blacksmithing, cacao, coffee, creative, furniture, handicraft, processed food at weaving. It has become an integral part of our celebration of the Gotad at Ifugao because it is not just a showcase of products and services, but it is a celebration of local talent, creativity, and community spirit. So this highlights the strength of our agricultural sector and the talents of our Ifugaos na kayo nga nagagagit ken naganuti amuna, laing na. And this trade fair is not only about showcasing products, it is about honoring our men and women in the entire province whose hard work feeds our respective families, sustains our communities, and drives the economy of our beloved province. To you or to our farmers, you are the backbone of Ifugao. Hinikayat din nila ang publiko na tangkilikin ang mga lokal na produkto at suportahan ang mga lokal na negosyante sa pamamagitan ng pagpili ng kanilang mga produkto. Nagpasalamat naman ang mga kalahok sa trade fair dahil nabibigyan sila ng pagkakataong may pakilala at may promote ang kanilang mga produkto sa mas maraming mamimili. Yes, it's very nga di tulong tuwian na trade fair idami kasi sometimes o ya no adi dami marid sinaan problemi o at least ito ang trade fair o ya makalako ami may ninila dami udum an buyers, udum an business an pinhod dadamdamaan mun resellers. So nga hidianan maitulong na idami as sole proprietor. Kung mapapansin niyo yung mga decorations namin is mga gamit din lang ng mga decorations ng float contest nung Rambakan Festival ngayong taon sa municipality ng Lamot. So kinuha namin yung mga gamit na yon, connect namin para makagawa kami ng bagong design ng aming booth. Basta ang nasa isip namin to present the agricultural products and our 1 product in Lamut, which is yung tilapia. And also yung palay and then yung mais ng Lamut. So kung mapapansin nyo dito sa booth, halos yung mga nakadecorate is agricultural products na pre-present na from Lamut actually. Ang trade fair na ito ay bahagi ng pagdiriwang ng Gotad at Ifugao 2026 at matatagpuan sa Lagawi Public Plaza. Mula rito sa Lagawi, Ifugao, Florida Robles, para sa PIA News Cordillera. Clint, festival nila sa Ifugao ang Taijay. Ay, oo nga, masayang mapunta doon. Gusto ko din makita kung gaano kayaman ang kultura ng Ifugao. And sabi mo nga, hindi ka pa nakakapunta ng Ifugao. Yeah. Dapat mapunta ka doon at makita mo itong napakagandang mga rice terraces ng Ifugao. And of course, aside sa rice terraces, siguro, Clint, yung mga tao din nila doon, nga kuna tayo managsa nga ili. Yes. So, happy Gotad and Ifugao. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, PIA Cordillera Administered Region, at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din po sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Vasco Gasingan. At ako naman po si Clint Isvan Tutanes, Naimbag ang Malam.